Gaya nga po ng inaasahan na natin ay nilagdaan na po ang anti-terror bill. Ganap na po itong naging batas, mga kaibigan. Ito po ay sa kabila ng mga pagtutol, hindi lamang dito sa ating bansa, kung hindi maging ng mga nagkakaisang bansa sa buong mundo, mga kaibigan, na tumututol po dito sa anti-terror bill na nilagdaan na ni Pangulong Duterte. At kumakanta na po itong si Teddy Boy Locsin ng Department of Foreign Affairs, mga kaibigan, na ang sabi niya po, ito daw mga pogo dito sa Pilipinas, nagbabayad ng under the table na buwis. Luma na yan, under the table. Sa mga nangyaring corruption ngayon, mga kaibigan, nung araw, tawag dyan, under the table. Lumang termino na yan, mga kaibigan, dahil dito sa mga hindi maipaliwanag na pondo, dito po, lalo-lalo na sa panahon ng pandemya, mga kaibigan, hindi lang under the table, kundi pati table na wala At kaugnay po naman sa ikangay isinasagawang daldalan sa Kamara, mga kaibigan, na puro paandar, puro pasikat, puro pagmamagaling, hindi naman magagaling na mga congressman tungkol sa prangkisa ng ABS-CBN. Alam po ninyo, mga kaibigan, si John Vic Remulla, yung kapatid ni Boying Remulla, nag-post ng kanyang sulat para sa kanyang kuya na si Boying Remulla, mga kaibigan, patungkol po sa kanyang saloobin sa ginagawa ng kuya niya, yung pinamamalas na sobrang galing ng kanyang kuya. Babasahin po natin yan mamaya. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Bueno, mga kaibigan, pag-uusapan na ho natin itong ilang mga issue. Kaya lamang kanina, habang nanonood tayo ng balita sa telebisyon, yung po tungkol sa mga napatay na sundalo, yung isa, ang apelyido yata ay Indanan, na taga Mountain Province, mga kaibigan. Ano ho pala ito sa kwento ng kanyang kaklase, ay may isang pagkakataong magkakasama silang kumakain sa isang kainan dyan sa isang lugar sa Mindanao. Siguro doon sila nakadistino. Major ito Major Indanan. Habang kumakain sila, merong isang grupo daw ng mga Koreano, mga dayuhang Koreano, ang nambatok doon sa isang waiter. At dahil po sa dala ng emosyon, sinunggaban nitong si Major Indanan na napatay sa hulo yung pong Koreano na nambatok sa kababayan nating waiter. Yun ang nakatawag ng pansin sa akin. Akalain ninyo, bihira yung ganun. Na ngayon, sa panahon natin ngayon, isipin mo hindi niya natiis yung nakita niyang ginawa sa kababayan niya, mismo dito sa bansa natin. Kung ako nga tatapatin ko kayo nung araw,
siguro, mga 1978. Ayan, yung nanonood sa atin na nakasama ko sa Japan nung araw, banda yun. Bali, magkapatid yung employer kasi namin eh. Pero may pagkakataon na idinistino ko sa isang malayong lugar. Kasama ko, dalawang babaeng Pilipinan singer. Nalala ko yung pangyayaring yun eh. Bata pa tayo noon eh. Siguro mga 18 anyos lang ako. Pangalawang balik ko sa Japan yun eh. May kasama akong dalawang singer, 3 kami, pinagsama-sama kami. At ang kinakantahan namin, isang resort hotel sa Japan. Kung tawagin nila yan onsen hotel, mga kaibigan. At doon sa hotel na yan, show ang dating namin, kami nag-show doon sa Mengkai, kung tawagin. Parang party yun na mga nakakimono ang mga Hapon. Ang dami. Siguro mga 200 yun eh. O 300 katao. Mula 2 hanggang 300 katao. Lasingan talaga yun, mga kaibigan. Mga nakakimonong pantulog na, kung tawagin yung klase ng kimono na yun na pantulog, yun yung yukata. Ngayon, habang kami kumakanta, bata pa tayo biglang may mga lasing na Hapon ang umakyat sa stage. Ang laki ng stage hotel to Pero mabababa lang yung platform ng stage. Pero malapad siya, malawak. Kung gano'ng kalaki yung venue, ganong kalapad din ang stage. Ngayon, dahil marami ng lasing, nagkakatuwaan, ibang klase malasing ang mga Hapon mga kaibigan Talagang yan nagmumukhang abnormal yan pagka mga lasing na yan ngayon, alam po ninyo, may isang lasing na Hapon doon sa party na yun. Sipin ninyo, laking party nun. Ang biglang umakyat sa entablado habang kami kumakanta. Ako'y nagigitara. Nung umakyat siya, may dala siyang chopstick. Yung ginagamit ng Hapon na chopstick, yung kahoy. Mga kaibigan, akalain ninyo, yung palang singer ko, kasi hindi ko naman pinapansin, mas matanda sa akin yung mga singer 18 anyos lang ako, kasama ko pa natutulog sa kwarto yung mga yan mga kaibigan Tsaka noon, hindi kagandahan ng ang mga singer, mga kaibigan. Alam mo ninyo, may edad na, hindi pa kagandahan, pero singer talaga. 78. Hindi katulad ng mga naging later part ng 80s, 90s. Hindi na entertainer ang bumibiyahe. Entertainer na noon, talagang pag bumiyahe ang isang entertainer, kung singer yan, singer talaga yan. Kung dancer yan, dance troupe yan. Cultural dancer talaga yan, mga kaibigan. Ito na nga, umakyat yung lasing. Yung palang kasama kong singer, di ko napapansin. Yung damit niya medyo sexy, ang damit niya. Medyo manipis na, talagang kaakit-akit ang dating siguro doon sa Hapon. Alam niyo yung mga Hapon, ibang klase yan May pagkamanyakol yan, yung mga ni Honjing. Ngayon, pag akyat doon sa stage, akalain niyo, di siyempre malamig sa Japan, di ba? Nakabakat pala yung pinaka-nipples ng babae, nung singer. Akalain niyo yung chinapstick nung Hapon. Yung biglang nakita ko siyempre binastos yung Pilipina, hindi ba? Tsaka entertainer kami, hindi naman kami entertainer
mga kaibigan Yung kasama ko, Bisaya yun, pero ang galing kumanta nun Parang si Pilita Corrales kumanta Hindi nga lang kagandahan, mga kaibigan, tsaka may edad na. Ang totoo, baho pa ng paa nun Pag umuwi kami ng bahay, umalingasaw yung paa nun Ha? Ay, akalain ninyong chinapstick? Ha? Siyempre, pag malamig, bumabakat yung yung nipples. Walang bra. Ha? Hindi pala nakasuot ng bra. Ay, akalain ninyo, sa pagkabigla ko, sinaksa ko ng gitara sa tagiliran yung hapon na laglag sa entablado. Nagkagulo na. Muntik na akong bugbugin ng mga lasing na hapon. Mga may edad na May nung panahon na siguro mga 50 anyos na yung mga hapon Pagtutulungan ako mabuti nanonood kasalukuyan yung may-ari mismo ng hotel. Nando doon sila sa gilid ng stage. Inawat lang kami at saka ibinaba na kami doon sa hotel. Hindi na kami pinatuloy na tumugtog. Ganon, yung damdamin ng isang tao, lalo na siguro kung mangyayari yan, gagawin niya ng isang dayuhan sa harap mo, nakaharap ka, sa kapwa mo Pilipino, matitiis mo ba yon? So, ang kwento nung kaklase sa Philippine Military Academy nung si Major Indanan, bigla sinunggaban ni Major Indanan yung pong nambatok sa Pilipinong waiter. Sa Mindanao nangyari ito, sabi, itinumba Hindi ko malaman kung pinatay o sa galit niya napatumba nung major, yung pong Koreano. Kung napatumba lang sa suntok, nakapagtimpi pa yun. Di ba? Talagang disiplinado, hindi ba? Hanggang sa bugbog lang, hindi pumapatay ng tao, mga kaibigan. Isipin ninyo, mabuting tao pala yun at sa kwento niya, nitong kaklase, mukhang hindi magtatagal sa military service may sabi nung asawa, hindi niya tatapusin ang kanyang serbisyo. At maaga siyang magre-retire sa serbisyo para maiukol ang kanya na lang ang kanyang panahon sa kanyang pamilya. Mga kaibigan, alam naman ninyo yung sundalo, laging malayo yan sa piling ng kanilang pamilya, hindi ba? Nababanggit lang natin kasi yun, mga palatandaan na mabuting tao ito Mga kaibigan, maging yung iba niyang kasama ayon din sa salaysay nung pamilya sa kwento ng pamilya na naglabas ng kanilang galit at hinanakit diyan sa pangyayaring yan. Ngayon, yun ang lumalabas na teorya, yung sinasabi ko sa inyo, wala pa namang nagbabanggit ng ganyan, di ba? Na teorya, na posible na itong mga pumatay dito po sa 4 na military intelligence members ng Philippine Army, posibleng yung mga pumatay sa kanila na mga pulis, sila rin yung Abu Sayyaf mga kaibigan o kamag-anakan ng mga Abu Sayyaf. May nagsabi nga sa atin, isang anak ng general yung magulang nun kaibigan ko nung nabubuhay yung general na yun Ang sabi nga baka raw pag-iigante ang ginawa noon. Nag-iigante sa mga military
na siyempre nakapatay ng mga rebelde, di ba? Kasi ganyan sa Mindanao eh. Walang katapusan yan eh. Kaya may mga pulis na nakakapasok sa serbisyo, sa PNP, mga kaibigan, na kung hindi man dating rebelde, kamag-anak nila, mga rebelde. Magkakamag-anak yan eh. Marami yan eh, mga kaibigan eh. So, masama, di ba mayroong mga panukala pa na yung mga sumusurrender, yung mga nagbabalik loob sa lipunan, gawing kawani ng Armed Forces of the Philippines. Pwede silang pumasok bilang mga sundalo. Abay, nakakatakot. Yun ang palatandaan na hindi pwedeng ihalo yung mga yan. Hindi ba? Kung dati kang rebelde, sasama ka sa serbisyo, abay, baka pagplanuhan yung yung mga tunay na nang pumasok sa serbisyo, ang tunay nun talagang maglingkod sa taong bayan hindi ba? Magserbisyo. Kaya yun Ako hindi ako sang-ayon doon ngayon, paano ngayon yan? Kaya tama yung panawagan ni dating AFP Chief of Staff, Rolando Visaya, yung kauna-unahang naitalagang hepe ng Armed Forces of the Philippines nang maluklok sa kapangyarihan si Presidente Duterte. Mga kaibigan, tama yung kanyang sinasabi na dapat mag-resign na. Itong si General Gamboa, isama na pati yung mga matataas na opisyal dyan. Makikita ninyo katulad si General Banak, di ba? Sino ba yun? Yung spokesman ng Philippine National Police. Kung magsalita yun, laging palpak Hindi marunong magsalita madaldal lang. Pero yung sinasabi niya, walang kaingat-ingat Hindi marunong mag-ingat. Kasi ang inuuna po, kung papansinin ninyo, yung mga spokesman na yan, puro pagsisip-sip. Yun lagi ang ginagawa, mga kaibigan. Lahat halos ng mga opisyal sa gobyerno, ganyan ang attitude ngayon. Yan ang nagiging masamang kultura sa ating pamahalaan ngayon. Ang iniisip lagi, paano magpapasikat para mapansin sila ni Presidente Duterte na kahit baluktot, sinasabi nila ng tahasan. Mga kaibigan, nagsasalita sila ng walang pakundangan. Kahit na alam nilang hindi yun wasto o kaya inappropriate kung tawagin. Nawala na yung tinatawag na sense of propriety. Di ba, yun din ang binabanggit ni ni General Visaya Nasaan yung propriety, yung sense of propriety sa pamamahala ng Philippine National Police na kung hindi ninyo madisiplina ang inyong mga tao, ay mag-resign na kayo. Sabi ni General Visaya, mga kaibigan, bali ba, kapareho niyang PMA yun si Gamboa at saka yung hierarchy sa Philippine National Police karamihan dyan PMA, na hindi naman talaga sila nababagay sa Philippine National Police. Kung bakit kasi pinayagan na yung mga graduate ng Philippine Military Academy pwedeng makapamili kasama sa kanilang pwedeng pagpilian na kanilang pagseserbisyuan pagkatapos na makagraduate sa Philippine Military Academy, bakit isinama kasi ang Philippine National Police? Ang totoo, sabi ko nga sa ibang programa natin, sa mga nakaraan nating programa,
Sinadya nga ho na likhain niyang Philippine National Police. Alinsunod sa pagkakapasa ng alinsunod ho doon sa konstitusyon natin. Mga kaibigan, noong 1987 Constitution. Alinsunod doon, there shall be a police which is civilian in character. Parang ganun yung wordings, mga kaibigan. Alam niyo naman ako, pagdating sa English, wala talaga tayo niyan, mga kaibigan. Hindi naman importante sa akin yung English eh. Importante sa akin, naunawaan ko eh. Yung sinasabi ko, hindi ba? Katunayan, nilikha yan, civilian in character. At sa katotohanan lang, para sa mga hindi na nakatatanda o hindi nyo na inabot, nung itong Philippine National Police ay maipasa na bilang batas. Pagkatapos kasi pagkatapos noon na maipasa yung batas, binuwag na yung yung Philippine Constabulary. Samantalang yung Philippine Constabulary, yun po yung isa sa Major Service Command ng Armed Forces of the Philippines, mga kaibigan. Dati, 4 yan eh. Yung Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force. Pagkatapos, yung Philippine Constabulary. Kasi po, nung mag-martial law, yung yung kapulisan natin, dati localized yan before martial law. Kung taga Maynila ka, ang pulis taga Maynila. Mga kaibigan? Ganun yan eh. Ganun nagsimula ang mga pulis natin eh. Katulad yan sila General Lim, di ba? Si Mayor Alfredo Lim, mga kaibigan. Dati, ina-appoint lang ng mayor yan eh. Yung mga pulis eh. Pwede ka magpulis. Localize ang pulis noon. Nung mag-martial law, ipinailalim sila sa military. So, naging under ng Armed Forces of the Philippines ang Philippine National Police sa pamamagitan ng Philippine Constabulary. Kaya ang tawag nung araw sa Philippine Constabulary, nung madeklarang martial law, Philippine Constabulary Integrated National Police, PCINP, mga kaibigan. Ngayon, dahil naging notorious sa ilalim ng martial law, itong PC, dahil ito ang dumadakip Maraming unit sa ilalim ng PC. Nandyan yung Metrocom, yung Metropolitan Command. Dyan ang galing sila, yung Metrocom na yan, kung tawagin. Dyan ang galing sila Senator Lacson, si Bobby Ortega. Ay sila nun mga bata sila nung pinaka-hepe ng MISG. Yung MISG, yun ang intelligence unit ng Metrocom, mga kaibigan. Naging notorious yan sa madalit sabi. Kaya nung bandang huli, ang tawag na sa PC, sa Philippine Constabulary, naging Philippine Constabulary. Hindi na PC. Philippine Constabulary na ang tawag, mga kaibigan. Sa madalit sabi, pagkatapos ng EDSA Revolution, binuwag ang batasang pambansa at wala tayong umiiral na konstitusyon. Maraming kadahilanan kung bakit binago ang ating konstitusyon. At isa doon sa mga gusto nilang magkaroon ng pagbabago, yung pong maihiwalay yung PC o yung police
sa Armed Forces of the Philippines. Dapat kasi ang orientation ng police ay civilian, mga kaibigan. Ang military naman, yan ay combat yan eh. Iba ang training at orientation ng military kesa po sa training at orientation ng police. So, mga kaibigan nilikha ngayon itong Philippine National Police Law. Ang katunayan, naging kaibigan ko yung mismong author ng Philippine National Police. Pero yung author, naging author ng Philippine National Police, dati siyang naging congressman siya, pero dati siyang general sa PC, Philippine Constabulary, mga kaibigan. Si General Rolando Gutang. Naging kaibigan ko yun nung yan congressman na, mabait yun O yan ang sumulat ng Philippine National Police. Na ang layunin po, maiwalay ito sa military. Dahil ang perception ng mga naupo sa gobyerno, naging masama yung military, kaya nahawa yung police. Kaya ang creation, ayon sa saligang batas, dapat magkaroon ng ng pulisya na ang karakter nito ay civilian, hindi military. Mga kaibigan, civilian in nature ang karakter. So, ang nakapagtataka lang, binuwag na yung PC. Wala na rin yung PC kasi nga naging notorious yung PC dahil yan nasa front line ng mga nanghuhuli nun Yung dumadakip sa mga kalaban ng pamahalaan, mga kaibigan. Kaya binuwag yan, naiwan na lang na branch of service natin ay 3. Yung Philippine Army, Philippine Navy, at saka yung Air Force. Ngayon, ang nakapagtataka, bakit pinayagan na yung mga magtatapos sa Philippine Military Academy, pwede nila kasama sa pagpipilian nila, pwede silang pumasok sa police. Gayong ang kanilang orientation ay military at ang kanilang training ay military, mga kaibigan. So dapat, kung papasok sila, doon lamang sila pwedeng pumili sa 3 major command, major service command ng Armed Forces of the Philippines. Yun yung Philippine Army, Philippine Navy, at Philippine Air Force. Ang nakapagtataka binuwag na nga yung PC at nagkaroon na ng sariling batas para sa pulis, pwede nilang piliin na sila pagka-graduate sa Philippine Military Academy ay makapasok sa Philippine National Police. At ang masama, ang laging namumuno sa Philippine National Police, ang humahawak ng matataas na posisyon sa Philippine National Police, pawang mga graduate ng Philippine Military Academy. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! At para sa atin po, mga kaibigan, dapat imbestigahang mabuti. Yan pong nangyaring yan na pagkakapatay, isipin mo, walang kadahi-dahilan na pagpatay. Wala namang inatraso yung mga taong yun.
siguro noon lang nila nakita yung mga taong yun eh. At ayon sa kwento, nung pinababa yung isa, pinagbabaril agad eh, nakataas ang kamay eh. Mga kaibigan eh. Kahit na sila'y nakapagpakilala na bilang mga kagawad ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Army. Isipin ninyo yan, talagang mga kriminal yun, yung mga taong yun. At meron silang ibang layunin. Masama eh, ang mga pulis eh. Ngayon, kitang-kita na ang ebidensya, tapos sasabihin ni Pangulong Duterte, kalamayin ang loob ng pulis at saka ng Armed Forces of the Philippines. Abay, paano yung taong bayan? Yung taong bayan, kumukuluri sa galit yan eh, sa nangyaring yan eh. Mga kaibigan eh. Bakit? Kasi, hindi lang naman doon nangyari yan. Kung nangyayari yan sa mga tauhan mismo ng ating Armed Forces of the Philippines, ganong hindi mangyari yan sa pangkaraniwan tao? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito hong investigasyon sa ABS-CBN, hindi na ho investigation ito eh, mga kaibigan eh. O hearing pala sa prangkisa. Investigasyon na to eh. Iniimbestigahan nila yung ABS-CBN. Ang tanong ito eh, ang dami nilang inuukil-kil na issue laban sa ABS-CBN na alam naman nating lahat, maliwanag sa mga may utak, maliban na lang sa mga panatiko, mga kaibigan, sa mga malilinaw ang utak, malinaw eh. Ang issue dito na ginagamit nila, prangkisa. Diba? Renewal sa prangkisa o issuance ng prangkisa, mga kaibigan, kung may paglabag ang ABS-CBN sa mga batas na nakapaloob sa batas ng prangkisa. Meron bang nilabag dyan para hindi sila makapag-renew ng kanilang prangkisa? Sabi nga natin, paulit-ulit lang na sirang plaka tayo. Araw-araw silang nag-iimbestiga. Gaano katagal na yung investigasyon na yan? Ilang buwan na yan? Mga kaibigan, hanggang ngayon, ni isa doon sa mga dapat nilang pagbatayan sa paglabag sa prangkisa, wala eh. Walang naiproduce na na-violate o nalabag yung ABS-CBN. Meron silang isang nakita, pero ayon sa mga legal luminaries mismo kay dating Senador Juan Ponce Enrile, walang lalabag sa citizenship, sa Filipino citizenship. Napatunayan na yung dual citizenship, hindi po naaalis ang pagiging Filipino citizen mo. At dahil hindi naaalis ang pagiging Filipino citizen nitong si Gabby Lopez, mga kaibigan, therefore, walang issue, walang nalabag. Ngayon, saan-saan na nagpunta? Kung saan-saan na napunta ang investigasyon, merong hindi nagbabayad ng buwis. Pero ang sabi ng BIR, ang katunayan, wala naman sa prangkisa yun eh. Wala sa batas ng prangkisa yun. Di ba? Wala ho sa batas ng prangkisa yung hindi ka nagbayad ng buwis, di ka na-i-issue ng prangkisa.
Ha? O kaya i-revoke ang prangkisa mo. Kasi yung buwis, naaayos yan eh. Di ba? Na i-compromise yan, na isesettle yan. Mga kaibigan. Oh. Wala eh. Confiscatory itong ginagawa eh. Mga kaibigan eh. Confiscatory yan talagang balak dyan sa ABS-CBN. Na nagsimula na sinabi na hindi na kayo bibigyan talaga. Di ba? Oh, haharangin. Yan ang pangako ni Presidente Duterte. Matagal pa bago ma-expire ang prangkisa ng ABS-CBN. Ibig sabihin, talagang hinanapan lang ng butas. Ito pa isang katunayan. Yan bang issue 1 sa prangkisa? Sa hearing, sa mga prosesong ginagawa sa Kongreso na may kinalaman sa issue 1 application ng mga prangkisa sa himpilan, yan ba ginawa nyo sa ibang istasyon? Nung nag-renew at yung iba nag-apply ng prangkisa, ganyan bang proseso? Ito bang prosesong ginagamit ninyo sa ABS-CBN? Yan din yung prosesong in-apply ninyo doon sa mga nag-renew ng kanilang prangkisa o doon sa mga nag-apply ng bagong prangkisa? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sa totoo lang ho, iyang si Boying Rimulya, na akala mo sobrang galing. Hindi naman magaling. Maingay lang, tsaka kung magsalita parang hihimatayin Parang galit na galit Yung galit niya personal Parang ganun ang dating, di ba? May personal na galit Yun ang sinasabi natin. Katulad sa amin na nagsasalita sa radyo, mga kaibigan, nasa media, hindi mo pwedeng isangkot yung personal na sigalot kung kanino man para gamitin mo yung mikropono at maghiganti ka doon sa itinuturing mong may atraso sa'yo. Hindi pwede yun. Kailangan doon ka sa issue. Wala lumihis na itong issue ito Sa tax, sabi ng BIR, wala. Nung una, labor, wala namang nagsasalita. Ito na lang huli. Nung napapahiya na ang Kongreso, dahil walang maiproduce na issue laban sa prangkisa ng ABS-CBN na nalabag, mga kaibigan, wala Umunta sa tax, nagkaroon ng labor issue, nagkaroon ng corporate issue, yung sa Securities and Exchange Commission, na bali lahat yan, mga kaibigan, walang kinalaman. Tandaan nyo, sa prangkisa, walang kinalaman yun. Kung wala ka, iba ang batas ng prangkisa, iba ang batas sa tax, iba rin ang batas sa corporate, mga kaibigan. Corporate investigation ang gawin nyo. Di ba? Kung tax investigation ang gawin ninyo. Di ba? Kung labor issue, labor case ang gawin ninyo na investigation. Di ba? Hindi, pinagsama-sama nyo. Isa na kayo nyo lahat ng issue sa issue ng prangkisa na hindi naman kasama doon sa batas ng prangkisa. Nakakita ng isang issue, pumalpak pa. Di ba? Sapagkat walang violation doon sa citizenship. Ngayon,
Ito si Boying Remulla, tsaka yung ibang, ayan, sila Mike Defensor. Sabi ko nga sa inyo, mapapansin ninyo magtataka kayo. Bakit itong mga naglulutangan na ito? Ang dami. Ngayon, matutuklasan mo, puro garapatan ni GMA ni Gloria Macapagal-Arroyo mga kaibigan At kaya nga, nung isang araw, nagsalita pa si Gloria, naniniwala daw siya kay Duque, kay Presidente Duterte, at saka doon kay Galvez. Siyempre, mga tao mo yun di ba, natatandaan niyo ba nung Presidente si Gloria Macapagal-Arroyo? Nagpunta yan sa Davao. Para pumayag lang si Presidente Duterte na makipag-usap sa kanya. Naglatag ng kondisyon si Presidente Duterte. Ano ang kondisyon? Aangkas niya sa motor si GMA. Pumayag si Gloria Hindi ko lang alam kung saan sila nakarating. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito nga, ngayon, itong kapatid niya, ni Boying Remulla, na ang kapatid niya ay gobernador naman sa Cavite, na si John Vic Remulla. Akalain nyo, ngayong araw, nag-post daw ito sa Facebook. At hinanap natin yun. Ito, ang pamagat, may subtitle yung pangalan niya. Pangalan niya, yun yung account niya siguro sa FB. May subtitle na Cain at Abel. Alam niyo naman yung Cain at Abel, isang walang hiya at isang mabuti. Siguro, siya si Abel, si Cain, yun yung walang hiya di ba? Kay Soriano, baliktad yan Si Abel daw ang masama, si Cain ang mabuti. Mga kaibigan, paano ka maniniwala sa mga nangangaral kung ganyan ay pangangaral, mali-mali sa Biblia? Cain at Abel, when politics end and civility begins. Ibig sabihin, kailan matatapos ang politika at nagsisimula ang pagiging sibilisado, civility. Kumbaga, hiniram niya itong salita na ito kay yumaong Presidente Manuel Quezon, dating Presidente Manuel Quezon, na nagsabi na my loyalty to party ends when my loyalty to country begins. Binago niya lang para ipatungkol dun sa kanyang kapatid. Pagkat merong report ng dito, yung statistic, ang simula, yung tungkol sa update ng COVID cases sa Cavite, 672, ang nakarecover 255, ang bago raw 29, ang namatay 45. Ito na ngayon ang sulat. Ang kanyang premise, sabi niya, pasensya na po, siguro sa mga bumabasa, itong liham ay nasa wikang English. Yan. Sanay po kaming magkapatid na mag-usap at sumulat ng ganito. Yun. Siguro, pag may gusto silang sabihin sa isa't isa, nahirap silang sabihin ng harapan, dinadaan sa paggawa ng liham o ng sulat. Ito ang kanyang sulat. Kuya. Yan. Tinutukoy niya si Boying Remulla. That wasn't you. Hindi ikaw anya yan. We have attended countless flag ceremonies together in the Capitol. Maraming hindi mabilang na flag ceremonies
ang magkasama tayo sa Kapitolyo. Oh, sabi niya, we are always on time. Lagi tayong nasa oras. We have always treated the people with respect. Lagi nating tinatrato ang mga tao ng may paggalang. We have always stood and held our hands to our chest. Lagi tayong tumitindig. Hawak natin ang ating na nakahawak sa ating dibdib. That wasn't you on the batasan floor. Hindi ikaw yun eh. Ang tinutukoy niya rito, yung ginawa ni Boying Rimulya habang tumutugtog ang pambansang awit ng Pilipinas sa Kongreso. Mga kaibigan, you were never like that. Hindi ka naman ganyan dati eh. At kung mapanood niyo yung video nga, para bang patay gutom na. Unahin. Napaka-importante sa kanya, samantalang saglit lang na paggalang ang iuukol mo sa bandila mo, bilang pagrespeto at tanda ng iyong pagkamamamayang Pilipino, bilang isang mabuting mamamayang Pilipino. Hindi ka naman ganyan dati. Yung makikita ninyo, yung nagsisip-sip, ganyan eh. At kung ikaw, pinipilit mong ihanap ng, gusto mong piliting maging tama yung mali, ganyan mangyayari sa iyo, pati yung sarili mo, hindi mo na mapapansin. Hindi ka na nagbabasa ng sarili mo. Hindi mo na nababasa yung sarili mo. Ito sabi ni John Vic Rimulya, whatever kung ano man ang intensyon nitong magkapatid na ito, ni John Vic Rimulya, irespeto ko na lang. Babasahin ko lang yung sulat. Total, ito'y ginawa niyang public eh. Sapagkat ito'y kanyang post ito sa kanyang public account sa Facebook. Ang katunayan, lalabas din bukas sa dyaryo ito. Naka-upload na sa online eh. I cannot imagine, second paragraph, the intensity of the legislative responsibilities in Congress. Hindi niya raw maisip eh. Kung gaano ka kalawak, di ba? Yung responsibilidad ng mga mambabata sa Kamara. That's why the work never really interested me. That's why the work never really interested me. Kaya daw siya, hindi siya nagkaroon ng interest dyan sa pwestong ganyan bilang congressman. It's for the intelligent and diligent people like you. Kunyari, matalino. Siguro dati, yun nga sinasabi ko sa inyo, di ba minsan eh. Nagtataka ako, may mga kakilala ko dati. Ang taas ng tingin ko, nire-respeto ko. Kasi marurunong. Nung naupo si Presidente Duterte, naging bobo. Biglang naging sip-sip. Di nawala respeto ko. Sa totoo lang huwag kayong magagalit. Kung kayo, kakilala ko kayo dati, matalino, at doon dahil sa inyong pagiging matalino, ginagalang ko kayo, tinitingala ko kayo, at ngayon, nag-iba kayo, alam nyo kung sino kayo. At tatapatin ko kayo, wala akong respeto na sa inyo. Pasensyahan tayo. Mananatili ang pagkakilala ko sa inyo, pero ipagpaumanhin ninyo. Hindi na ho ganon ang aking pagtingin sa inyo bilang isang tao.
Kasi tinitignan mo yung kaibigan mo, hindi lang bilang isang kaibigan. Ano ka bang klaseng tao? Hindi ba? At tayo naman, hindi naman tayo makikipagkaibigan sa masamang tao. Hindi ba? Hindi naman tayo nanguuri. Kaya mahirap yan. Katunayan yan eh. Mas iniilagan ko pa nga makipagkaibigan pag kami pera eh. Dahil ang unang iisipin yan eh, may kailangan ka sa kanya. Di ba? Maliban na siya ang makikipagkaibigan sa iyo. Oh, ganun tayo tumrato sa tao, mga kaibigan. Ngayon, yun nga ho, ang sabi niya rito, para yan sa mga matatalino, masisipag, di ba? Na taong katulad mo. Tamad ang aking natural. Tamad daw siya, si John Vic. Nagkaroon lang ng bahid ng sipag, medyo sumipag siya, nung ako ay naging gobernador na, sabi niya. Kaya lang siya naging masipag. Our Father, who art in, Our Father, si tinutukoy niya, si dating Governor Juanito Rimulya, si Johnny Rimulya, was a very busy man when we were growing up. Nung tayo anyang lumalaki, tayo lumalaki noon, masyadong abala ang ating tatay. He had a law practice, and then, naging abogado siya, nag-practice bilang abogado, and then he became governor. Naging gobernador. You practically raised me, practically, pinalaki mo ko, sabi niya, as the father figure in the house. Parang lumalabas na siya ang pangalawang ama. Dahil siya ang panganay, di ba? Ito si Bonjing, sinasabi niya. Dito parang pinangangaralan niya, di ba? Sinasariwa niya, kumbaga dati nakatuntong ka lang sa lupa eh. Ganyan ka ba? Inibig sabihin nun di ba? Ganyan ka na ngayon. Mga kaibigan, I learned a lot from you. Marami akong natutunan sa iyo. The values of standing up for what is right and fighting for it, if need be. Yun daw values. Yung ano ba yung values? Sa Tagalog. Pagpapahalaga ba yun? Pag-uugali? Parang ganun eh. Na tumitindig sa kung ano ang tama at kung kailangang ipaglaban. Yun, di ba? The values of integrity, ano yun, yung values? Pag-uugali or values of integrity in work. Integrity, yung matatag, di ba? And the primacy of the people's interest na laging inuuna ang interest ng mga tao. The values of being graceful when making decisions. Ano naman sa Tagalog yun? Graceful. When making decisions and thanking people when it goes right. Yung marunong kang tumanaw, magpasalamat, and owning up to it when it goes wrong. At ikaw na ang ano yun? Umaako, kapag merong nagkamali, di ba? However, the issue is not about you and me. Hindi ito issue tungkol sa iyo at sa akin.
Our work is far too important than that. Mas mahalaga, malayong mas mahalaga ang trabaho natin para dyan sa ating dalawa. Yun ibig sabihin. As you always said, ito raw ang lagi niya sinasabi ni Boying, we are just stewards of the position. Tayo'y ano lang eh. Baga, utusan lang tayo rito eh. Totoo naman yun eh. Yun ang talagang public official. Utusan lang kayo. Eh kaya lang, pag napwesto na, umaakyat na ho sa ulo nila. Yung kapangyarihan, yung kasakiman. Oh, we do not own it. Siya pa raw nagsasabi niyan. Hindi natin pag-aari itong pwestong ito. I am only learning about the issue of ABS-CBN through the congressional hearings. Nababalitaan ko lang yan. Yan tungkol sa issue ng ABS-CBN dahil sa congressional hearing na isinasagawa ninyo. The issue on Channel 43, the taxes, the franchise, and the rest. Tungkol doon sa 43, sa buwis, sa franchise, at sa iba pa. So, let what we can control speak. Mga kaibigan, we owe the people to be respectful. Meron tayong pananagutan na maging magalang tayo kasi bastos na eh. Nahihiya na yung kapatid eh. Mga kaibigan eh, we owe the people clarity. We owe the country facts. Meron tayong pananagutan para sa pagsasabi ng katotohanan, para sa katotohanan. As leaders, bilang mga leader, we owe the people examples of civility which they can learn from you. Tama yun. Ang ganda oh. Mga kaibigan, pinangaralan yung kuya. May pananagutan tayo sa tao para maging halimbawa ng sibilisado na kanilang matututunan sa atin. Kasi nga, kung tawagin sa English yan, leadership by example. Kaya nakita ninyo nangyari, dumami bastos, dumami ang mapagmura, at hindi lang yun, naging mas maras pa kung makapagmura. Dahil saan? Sa nakaupo. Di ba? Maging sarili yun, meron yan eh. Yung si Eliseo Soriano, si Badass Eli Soriano. Pareho yan eh. Kaya yung mga member niya, lintik din eh. Kung makapagsalaula ng mga tao yan, ganyan na lang eh. Bakit? Kasi yung leader. At pag nagmura, pinapalakpakan. Imbes na mapahiya sila. Whether we like it or not, kasi pag public official kayo, accountable kayo sa lahat ng inyong gagawin sa taong bayan. Meron kayong public accountability. At gaya ng sinasabi natin, yan ay nasasaad sa Republic Act 6713 na kung tawagin ay Code of Ethics and the Standard for Public Officials and Employees. Yan ang pamantayan. Puro kayo sablay dyan. May kaso yan katapat sa katotohanan lang. Doon pa lang may kaso na kayo. Hindi ba? Pagka na-demanda ka ng GRAP, violation of anti-GRAP law, automatic, meron ka pang isang kaso. Ano yun? Violation of Republic Act 6713
which is the Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Pag nilabag mo kasi yun, 6713, kaso yun. Pag bastos ka, pag marahas ka, akala mo ka kung sino ka magpapaporma, inaabuso mo ang kapangyarihan mo, pwede kang kasuhan ng paglabag sa 6713. Tama ang sinasabi ni John Vic Remulla. Hindi man natin alam kung anong motibo ni kung may motibo, that is beside the point. Ang totoo lang ikaw, Boying Remulla, kung may utak ka talaga, kung talagang matalino ka, hindi mo sasalaulain. Una, pangalan ng tatay mo. Di ba? Madadamay sa ginagawa mo, pati mga kapatid mo, madadamay dahil sa iyo. Dahil hindi ka nag-iisip. Ha? Anong pinagpapa, yung pinagkakatarantahan mo? Makapagsip-sip. Bakit? Para sa iyong sarili. Yung ginagawa mong mali, para sa iyong sarili lang yan. Wala namang ikabubuti yan para sa kapakanan ng taong bayan eh. Mabababoy pa eh. Binababoy nyo pa yung pwesto ninyo. Yan ang totoo. Oh. Di ba? Wala kami mapapala dyan. Alam na alam ng tao yan, nakikita ng tao yan. Kaya lang namin binabasa itong sulat dahil baka sakali ito'y kapatid nyo na mismo itong nagsasalita. Kung tutuusin, diyan sa Kongreso, pinakahuling taon dapat magsalita dyan, di ba si Marcoleta? Marcoleta? Hindi. Si Bonjing Remulla. Ha? Bakit? Kasi, yung kapatid niyang isa pa, si Gilbert Remulla, galing ng ABS-CBN yun. Nag-reporter, matagal ng ABS-CBN yun. Kaya, nanalo yun eh. Tumakbo eh. Di ba? Kaya sila nakilalang magkakapatid, hindi naman dahil sa tatay nila eh. Kaya sila nakilalang magkakapatid dahil doon sa isa pa niyang kapatid na si Gilbert Remulla. Oh. Kasi matagal na panahon nang wala sa pwesto tatay nila eh. Mga kaibigan eh. Oh. Limot na sila eh. Sa Cavite, may mga bagong politiko na sa Cavite. Dahil si Remulla eh, Marcos din nung araw yun. Mga kaibigan. Di ba? Oh. May magandang ginawa, may pangit din ginawa. Pero, hindi bali na yun. Oh. Bakit pinakahuling tao? Alam niyo, yung sinasabi natin, public official ka eh. Pag public official ka, o kaya nasa media ka, tulad namin. Ha? May atraso ba sa iyo ABS-CBN? Halimbawa, meron. Kung ayaw niyong tumanaw ng utang na loob, o kaya isaalang-alang na lang, na nanggaling doon yung kapatid niya, baka makulayan siya, di ba? Kung kakampi siya o lalaban siya, dapat tumahimik ka na lang. Yun ang sinasabi natin, dapat siya ang pinakahuling tao na makikisawsaw sa katarantaduhang investigasyong ginagawa laban sa ABS-CBN. Di ba? Dahil, once upon a time, naging empleyado yung kapatid niya ron. Nagtrabaho doon. Kaya masama ang naging pagtatapos niya ron sa istasyon. Kaya mabuti, parehong may kulay yun. Pwede ka ring akusahan. Kung kumakampi ka naman sa kanila, pwede ka ring akusahan, kamukha ni Atienza. Kasi yung anak mo may programa ron eh. Di ba? Kaya ka naman lumalaban. For delikadesa, kung ikaw taong may delikadesa, hindi ka na lang magsasalita.
Hindi ka na magpa-participate. Hindi, ako chairman ng ganito. I-relinquish mo. Pwede ka naman mag-relinquish. Di ba? May vice chairman niya, may members ng committee. Hindi pa ubaya mo sa kanila. Pero never, kung disente kang tao, gagamitin mo, impluensya mo, para ka sumali dyan. Yung pa lang, wala kang delikadesa. Oh. Di ba? Katulad namin, ako rin ang pinakahuling tao, dapat magdepensa, bumanat dyan, sumali ko. Para lang makagante ko. Ba't ako gagamitin ko itong mikropono para gumanti dyan? May atraso sa akin yan, baka kala ninyo. Hindi man indirect, indirect. At bukod dyan, asar ako sa ibang tao dyan. Nakala mo kung sinong mayayabang. Pero hindi yun ang issue Ang panggigipit, hindi dapat ginagawa kahit sa kanino. Kasi lumaki ako na hinubog kami sa mga aral sa banal na kasulatan simula pagkabata namin. Yung paghihiganti, hindi namin iniisip yan Di ba? Bawal sa amin yan Yung mag-isip ng paghihiganti, bawal yan. Kasi para sa amin, Diyos lang ang may karapatang maghiganti. Kami wala. Ipinagbabawal yun sa Biblia Mga kaibigan yun po. Ito, tutuloy ko yung pagbasa. Whether we like it or not, ayaw man natin at sa gusto, as public servants, our behavior shapes and influences others. Yun na nga yun. Dapat, leader ka, maging leader by example ka. Kasi tutularan ka sa ayaw at sa gusto mo Di ba? Kita mo si Presidente Duterte, naging walang hiya ang mga kasama lahat. Bakit? Yun ang karakter niya Nagmumura, yung makapagsalita, akala mo kung sino. Kaya lahat ng tao niya, ginagaya siya. Nag-aala Duterte lahat. Di ba? Yung pala, Duterte sila. Ginagaya yung presidente, ang labas nila, Duterte sila. Mga kaibigan. Ito, our language becomes the people's language. Parang yan ang sinabi. Nahawa ka yata ron. Sa pinagsisip-sipan mo Di ba? Our attitude is seen and judged every day. Kita na ninyo. Ano yung pinakikita mong sa publiko, nakikita yan at ikaw ay hinahatulan araw-araw sa ginagawa mo bilang isang public official. Let's be the better person. Ito pangaral niya sa kuya niya. Mahiya ka naman dito, boying. Pagka ito hindi pa nahiya, tagang wala na ito. Kumbaga sa sakit, hindi na kaya ng albularyo to na tapal-tapalan ng mga kung ano dahon. Hindi na makukuha sa tapal ito, mga kaibigan. Incorrigible na rin ito, kumbaga. Let's be the better person. Makinig ka sa kapatid mo. Ang masama nga niyan ngayon, pag ikaw, nagpayo ka ng mabuti, ginagawa masama yung payo mo, minamasama Tingnan natin kung mamasamain niya to, di ba? Yan ang karaniwang nakikita natin ngayon Kasi napapahiya rin sila magre-reflect din sa kanila yan. Ba't kami kapatid mo yun, di ba? Di ba pagka kaya nga nung araw napakataas ng moralidad ng tao ng values ng tao. Di ba? Yung kinukwento natin minsan lalo sa yung mga mga tao noon.
si Mayor Lim nga kinukwento, di ba? Pagka daw, halimbawa, sa bahay ninyo, sa pamilya niyo, meron lalaki nakabuntis ng babae. Naku, lintik na kahihiyan daw. Yung bahay nung nakadisgrasya ng babae, sinasara lahat ang bintana. Hindi sila lumalabas hanggang hindi naaayos yung atraso. Halimbawa, hindi napanagutan, di ba? Hanggang hindi nangyayari yun, na napatawad sila at alam niyo naman nung araw, kailangan managot ka talaga. Isang malaking kahihiyan yun sa pamilya. Ngayon wala na eh. Ang baba na ng values ng tao. Sipin mo, yung mga matataas na tao ngayon, wala namang pambabastos na ginagawa, hindi naman binababoy ang profesyon, ang kanilang tungkulin sa gobyerno. Kung pagmumurahin na lang dito ng mga, ano tawag mo rito? Nitong mga DDS, di ba? Di ba si Vice President Leni Robredo? Ano naging atraso niyan? Ito, sasagot lang yan, isa eh. Hindi, nandaya sa eleksyon yan. Gago! Siya ba Comelec? Gago pala kayo eh. Sino ba nagproklama dyan? Sino ba bumilang ng balota? Di, ang murahin nyo yung Comelec, pumunta kayo ron. Di ba? Kung talagang totoo sinasabi ninyo, nadaya yung eleksyon. Kung nadaya yan, lahat yan, baliwala na yan. Totoo naman, dayaan ang eleksyon eh. Kaya lang, pinipili ninyo yung gusto nyo siraan. Bakit? Kasi ayaw ninyong maudlot yung plano. Na kailangan sila rin ang magpapatuloy sa pwesto. Kunyari lang kayo, ginagamit ninyo si Bongbong na dinaya. Ito naman si Bongbong pumapayag. Kinakasangkapan siya para paghatiin ang bansa. Hindi rin naman siya ang patatakbuhin. Kamag-anak incorporated na rin yan eh. Gusto niya magpatuloy na. Huwag na sila maalis. Yan ang problema ngayon sa mga nagpipresidente, sa mga pumupwesto karamihan ngayon. Ano ang ginagawa ngayon? Ayaw nang umalis sa pwesto, di ba? Kaya nga hindi nila naipasa, hindi nila naigawa ng enabling law, yung pong anti-political dynasty. Bakit? Sa gabal sa ano yun eh. Sa kanilang pangarap yun eh. Di ba? Nagpapalit-palit lang eh. Sa pwesto eh. Ayaw na nila. Mawala sa pwesto. Kauupo pa lang yan. Ang lumalabas ngayon, ang pinaghahandaan lang, ang ginagawa lang, ang abala lang itong administrasyon ni Presidente Duterte para sa 2022. Pero nakita nyo ba, may nagawa ba? Dito na lang sa pandemic. Kalimutan na muna natin yung iba. Magkano pondo nila andyan? Nasaan lahat yung inutang? Nasaan yung donasyon? Bakit hindi nakadeklara kung saan ginamit? Di ba? May nakita ba kayo kahit face mask man lang nakapamigay ba sila? Sa publiko? Samantala sa ibang mga bansa, hindi rin na mamayaman na bansa. Sa kalye, dumaan ka, bibigyan ka ng face mask. Dito, nangyari ba yan? Ano nagawa nila rito? Balik probinsya. Ano nangyari? Nagbalik probinsya, kumalat doon sa Ormoc, wala naman dati. Nung nagbalik probinsya, nahawahan doon. Hindi pa yon. Hindi maihatid. Isipin mo, walang nagpapatupad. Di ba? Ang tao nandyan, nasa ilalim ng tulay, natutulog.
Noong isang araw, inutos, pakainin daw. Pinakain ba? Pumunta kayo. Mga kaibigan, oo. Sige nga, nasan yung pera? Inilubog ninyo sa utang ang Pilipinas sa panahon ng pandemya nang wala kayong nagawa. Sabi ko nga, sa Korea, ang ayuda sa Korea, binibigay sa kanila parang credit card. Para mga ano rito, yung mga Paymaya, mga ganon. Ano ba tawag doon? GCash, mga ganyan. Kaya lang, yung card na yon, kung magkano laman nun, at nilalagyan ng gobyerno yun, pwede mo lang gamitin yun sa pagkain. Mamamalengke ka. Yung kailangan mo sa pagkain, bilin mo hanggang gusto mo. Hindi mo magagamit sa luho. May nagreklamo ba ron sa Korea? Wala. Dito lang, oh. Sa buong mundo, tayo lang. Hindi maipaliwanag. Mga kaibigan, doon walang pinipili. Dito isipin mo, senior citizen ka, pag wala ka palang asawa na, senior ka, single ka na lang, di ka raw kasali. Anong klase yan? Di ba tutol ako dun sa iba na, bakit si ganun, si ganito? Hindi. Hindi dapat mangyari yan eh. Lahat tayo apektado eh. Kita mo sa Japan, meron silang kanya-kanyang bracket ng stimulus program. Iba yung sa mga employer, iba yung sa mga worker, saka sa mga dapat tulungan, iba pa yung sa natanggalan ka ng trabaho. Pero lahat yun, makukuha yun. Ultimo nga, pinagsasara nilang mga kumpanya sa China, di ba? Bibigyan din nila ng budget na magagasta dahil sa, siyempre, isasara mo yung lugi na yung, nagpatayo ka ng mga kung ano ng building dyan, di ba? Babayaran nila lahat yun, pati paglipat mo. Palilipatin ka nila, lipat na kayo sa ibang bansa. At hindi tayo kasali roon sa lilipatan. Aalisan nga tayo rito eh. Mga kaibigan eh. Asan yung pera? Wala silang naipatupad na nagtagumpay. Di ba pinatigil yung balik probinsya? Kasi yung dapat nyong gawin, balik China. Pabalikin nyo yung chick sa China. Yan ang dapat nyong ginawa. Eto, susubukin ko kayo. Alam ko hindi magagawa ito. Ano ba pinapanawagan natin? Magkaisa tayo mga Pilipino. Kalimutan natin, Cory. Kalimutan natin, Dilawan. Marcos, kalimutan natin yan. Iyan ay instrumento yan para tayo ilihis palayo sa tunay na issue na yan ang pananakop sa atin ng China. Diyan nila tayo inililihis. Palibasa, alam nila divided tayo, kaya tayo ginaganyan. Nakita na ninyo, pinagtatanggol na tayo ng buong mundo. Laban sa ginagawa ng China, ipinagtatanggol ang kasarinlan ng Pilipinas laban sa China ng mga malalaki at maliliit na bansa sa mundo. Pero tayo mga kaibigan, nagawa ba nila sa Vietnam? Hindi nila magawa. Maliit na bansa yun. Anong klaseng tao tayo? Pumasok ang mga inchik dito, yung mga GI na yan, yung mga, ano tawag mo dyan? Genuine inchik ang tinutukoy natin. Yung mga Filipino-Chinese, nandito na yan eh. Hindi yan, hindi kasama yan. Ang katunayan, maging yung mga yan ay ayaw nila yan. Yung ginagawa ng China rito. Aagawin niya ng negosyo nila. Ang ikinabubuhay nila, kukunin yan. Kaya nakita ninyo sa Hong Kong ang resistance.
Pinasa nila yung batas. Lalo nagkagulo. Hindi sumusuko ang tao. Oh. Baka yung anti-terror bill na yan, disenyo rin ng incheck. Ha? At uutosan ng gobyerno natin para ipatupad yan sa sino mang ika nga po ay titindig laban sa inchik. Katulad ng ginawa sa Hong Kong. Mga kaibigan. Isipin ninyo, tayo walang ginagawa. Nung pumasok sila dito, Pogo, nagsipagtayuan ng restaurant, di ba? Ang dami. Yung mga Pogo, ano yan? Yung nagsiservisyo sa kanila. Nagke-cater ng mga restaurant, di ba? Ang dami. Minsan maliligaw ka, wala kang makainan, hindi ka papapasukin. O kaya hindi ka intindi para lumayas ka. Walang kakausap sa'yo. Ito, hamon ko sa mga Pilipino. Kung Pilipino kayo, kaya nyo bang gawin yung ginagawa nila? Hindi ba? Mga bastos talaga yan. Mawalang galang ha, sa Hong Kong, di ba? Pumunta ka dyan, hindi ka intindi, mumurahin ka ng inchik dyan, palalabasin ka. Ang gagawin, ganunin ka pag nalaman, Pilipino ka. Sandali, entertaining ka, pero pag tumawag ka, chu-chu-chu, gaganunin ka. O kaya, pag nalaman Pilipino ka, chu-chu. Ganyan ang ginawa kay Vice President Binay nung mayor pa yan. Kaya nanampal ng ano yan ng inchik sa Hong Kong yan Sinampal ni Binay kasi pumasok siya sa tindahan, nagtanong siya, sabi sa kanya nung nagtitinda, chu-chu-chu-chu. Ginanon siya Mga kaibigan Sinampal ni Binay. Napresinto si Binay doon. Ito lihim na istorya to Ang nagsabi sa akin kung sino yung pumunta sa kanya doon. Para doon sa presinto, sinundan siya roon. Sinabi nila, mayor yan, ganyan-ganyan. Kahit mayor, napresinto siya. Diba? Pero, bastos yung ginawa Diba? Maitim pa naman si Vice President Binay, di ba? Sipin ninyo, eto ngayon, hamon natin. Kayo bang hindi kayang gawin Hindi kayang makipagkaisa, basta sa pera, walang Pilipinong makikipagkaisa. Maniniwala ba kayo? Yan lang, mga nagpapaupa na yan, mga walang hiyang Pilipino. Nagpapaupa ng incheck. Na dati, mayroong mga tenant silang Pilipino, pinalayas nila. Kasi papapasukin nila yung mga mangungupahang bagong mga inchik naman, na mas mataas ang upa. Times 4, times 3 ang upa. Palalayasin mo yung kapwa-tao mo. Mga kaibigan, kapwa mo mamamayan, kapwa mo Pilipino. Mga hayop kayo. Hindi nyo kayang magkaisa. Kahit na imposible, pinipilit nating ukil-kilin yan sa utak ng mga Pilipino. Magkaisa tayo. Isang tabi natin ang politika. Ang politika lang yan. Hindi tayo, kung ano man ang politika mo kay Ninoy, sa Dilawan, nagawa mo na ang tungkulin mo. Nung magkaroon ng EDSA Revolution, nagawa na rin natin ang tungkulin natin sa pagpapatalsik nung kay Erap Plander Estrada. O kung ikaw naniniwala ka, masamang tao si Marcos, nagawa mo na tungkulin mo nung EDSA Revolution. Tapos na yan. Bakit ka sasali sa personal nila? Personal lang nilang alitan na lang yan. At kung talagang totoo silang mga leader, kinakailangan pangunahan nila ang Pilipino. Sila ang dapat unang magpakita ng pagkakaisa. Kaya ba nilang gawin yan? Hindi nila kayang gawin Kaya kung ang problema natin ngayon, leader, wala tayong leader Dekorasyon lang tong gobyerno, pahirap lang. Ano bang tinulungan ba tayo ng gobyerno natin ngayon? Sa pagbabayad lang sa kuryente, may naitulong ba yan? Sa pagmamalabis,
Sa atin, may tinulong ba sila? Wala eh. Lahat ng laban sa mamamayang Pilipino, lahat ng magpapahirap sa atin, magpapabigat sa buhay natin, pinapayagan nila eh. Taas ang tuition fee, taas lahat. Oh, hindi ho ba? Hindi gobyerno yan. Wala tayong leader. Ha? Ito'y dekorasyon na lang ito. Nagtitiis na lang tayo hanggang 2022. Mga kaibigan. Pero sino yan leader na yan? Sasamahan natin yan, magkaisa tayo. Mga kaibigan, kung sino man yan. Di ba? Masyado maaga pa para sabihin natin. Pero kung yung mga tunay na leader gusto maglingkod sa bayan, tumindig kayo ngayon. Meron bang gumagawa? Wala. Mabuti pa si Nancy Binay sa inyo eh. Si Vice President Robredo. Si Pacquiao kahit papano, tumutulong yan. Di ba? Iba. Wala sila Soto. Oh. Leader ba yan si Soto? Mga kaibigan. Iyo. Wala na kayo. Oh. Pero, ganun pa man, mga kaibigan, ang hamon natin ito, hindi magagawa ng Pilipino. Tiyak. Example. Yung ginawa sa atin ng Inchik, dumayo sila rito. Nagsipagtayuan ng establishmento, bawal pumasok ang Pilipino. Kaya ba natin gawin sa kanila yan? Kung ikaw, Pilipino ka, kahit maliit ang negosyo mo, nagpapaupa ka, kaya mo bang maglagay ng karatula sa labas ng bahay mo? No. Illegal Chinese are allowed. Ha? In this establishment. Kaya nyo ba yun? Ha? Kaya nyo maglagay ng sign na yun? Hindi nyo kaya. Bakit? Pera! Kaya huwag na tayo magreklamo. Pag-uusapan lang natin kung ano yung tama, kung ano yung mali. Pero para umasa tayo na meron tayong mapapala sa gobyernong to, lawa. 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 Oh. Anti-terror bill, ano ba sabi ko? Nung una pa lang, papasa nila yan. Bakit? Hindi naman sila nakikinig sa tao. Kailan ba sila nakinig? Sa taong bayan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Atin pong ipapaalala ho sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin, simula po sa Lunes, Biyernes ngayon, di ba? Ito pong Lunes na darating, magsisimula na po ang ating palatuntunan na mapapakinggan sa bago nating lilipatang himpilan. Mapapakinggan po tayo alas 11 hanggang alas 12 sa bagong himpilan natin. Pero ang live streaming po natin, magsisimula alas 10 ng gabi hanggang alas 12 na po yun. Pero yung alas 11 hanggang alas 12 po ay sabayang mapapakinggan sa DWBL, 1242 sa inyong talapihitan. AM, DWBL, 1242 kilohertz sa dial. Diyan po tayo mapapakinggan simula po sa darating na na Lunes.
sa inyo na sumubay. Ito po si Nonoy Zuniga nag-iimbita sa inyo na sumubaybay at makinig lagi sa Lapid Fire. Ito ang programang mapanuri, may tapang at napapanahong komentaryo. Dito tayo sa Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Meron pong tanong sa atin at mensahe na ipinadala si Mimi Vallejo sa Japan. No? Magandang hapon, sabi niya. Duterte made a speech many months back proclaiming that we could not possibly go to war with China or can even resist in a possible encounter simply because we don't have the means and could be pulverized easily. Now, we have this hanging over us. How can we raise an argument to counter this? No one has the courage to talk about this extensively. When are we going to confront this? Is it when China rams its warships straight to Manila Bay? Galing ho yang katanungan na yan kay Mimi Vallejo. Ang tinatanong niya, walang may tapang na magsalita dito ng extensive, yung malawakan. Kailan anya natin haharapin ito? Kung ang mga barko ng China, isasadsad na lang nila sa Manila Bay? Mga kaibigan, ang sabi raw kasi ni Presidente Duterte sa kanyang talumpati ilang buwan na nakakaraan, ipinroklaman niya na hindi tayo pwedeng makipaggera sa China or hindi din tayo pwedeng mag-assert, mag-resist in a possible encounter simply because sa kadahilanan na wala tayong panlaban, di ba? At madali tayong pupulbusin. Mali po yung sinabi niya ni Presidente Duterte. Siya lang naman nagsabi nun Hindi naman kinakailangang ibig sabihin gera kung atin pong paninindigan ang desisyon na pabor sa atin. At yun nga ang pinanghahawakan ng mga malalaki at maliliit na bansa na nagmamalasakit at ipinaglalaban ang kasarinlan ng Pilipinas diyan sa mga teritoryong sinakop ng China. Mga kaibigan, yun na nga pinanghahawakan. Merong desisyon na pabor sa ating interes na hindi na tayo mismo ang hindi nakikipaglaban. Paano nga naman? Walang tumitindig. Sabi nga ni Mimi Vallejo, paano yan? Walang may lakas ng loob o tapang na pag-usapan yan. Yun ang sinasabi natin. Kinumpormiso lang tayo ni Presidente Duterte dyan Ang iniisip lang, kaligtasan niya Mga kaibigan hindi siya mapapahamak kahit ano mangyari. Pilipino, bakit mo ikinumpurmisyo ng ganon? Pinayagan niya lahat na sakupin tayo rito. Kaya nga nagsisipag-sipsipan niya sila Boying Rimulya, may property sila,
ibinenta nila sa Inchik. Nasaan yung property? Nasa coastline ng Manila Bay Di ba ang mga inuokupahan lahat ng coastline? Ang dali-dali napasok na nga tayo Yun na nga ang gagawin dito. Isasadsad lang yung barko rito. Nandyan lang Kita mo, nababangga yung mga sasakyan pangisda natin ng baliwala. Ba't sila nandito? Bakit nandito sila sa malalapit na yan, yung mga barkong yan na nakababangga dyan? Di ba? Meron pa nga na-picture no isang araw sa television sa Zambales. Yun naman mga buhangin ng hinahakot. Inchik din yung nagpapahakot Filipino-Chinese Dinadala raw sa Hong Kong, wala raw. Sinisira niyo yung kalikasan Anong wala? Desecration ng yan ng ating kalikasan yan Mga kaibigan, wala. Sipin ninyo. Wala. Wala tayong magagawa. Kasi yung mga Pilipino mukhang pera. Mas marami ngayon na mukhang pera. Hindi tayo magtatagumpay kung hindi tayo magkakaisa at kung hindi tayo tatalikod sa mga bagay na makapaghahati lang sa atin. Politika lang. Pumapayag kayo. Na pagtalunan, Marcos, Dilawan, huwag kayong sumakay dyan. Kung kayo, nandyan kayo, nakababad kayo dyan, hindi na uusad itong Pilipinas. Yan politika lang yan. Kailan mo gagamitin yung politika? Pag eleksyon, gamitin mo. Kaya nangyayari ngayon, artificial ang eleksyon. Ang mga resulta ng eleksyon, artificial. Pati mga supporter ngayon, ano yan artificial lang yan Fake account sa Facebook, dami account, di artificial yan, di ba? Walang totoo. Kung talagang pwede kayo makipagkaisa, subukan ninyo, maglagay kayo, kung may negosyo kayo, ilagay nyo sa restaurant ninyo, ilagay ninyo sa establishment nyo, na bawal ang mga illegal na inchik na pumasok dito sa Pilipinas, bawal pumasok sa establishmento ninyo. Tingnan ko kung kaya nyong gawin yan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire!